Talagang nga namang hindi papapigil ang Suzuki Philippines sa pag-push ng isa sa pinaka-affordable na sasakyan nila ngayon, ang Suzuki Espresso. After the launch of the Espresso AGS last May, dali-dali namang nag-organize ang Suzuki ng isang media drive kasama mga members ng media. At syempre, kasama dyan ang ating cambio boy next door na si Martin Aguilar at si Boss Jacob Oliva. My name is Stanley Chi and I'm here to give you a rundown of what happened in the Suzuki Espresso Media Drive. Don't forget to like this video and subscribe to our YouTube channel para lagi kayong makauna sa akin. Joke lang. Kotse ba? Feel kotse na. Pero saan nga ba ang destination nila? Saan pa nga ba? Sa Baguio. Marahil gusto ng Suzuki sagutin ang pinakatitong tanong sa buong mundo. Kaya bang mag-Baguio niyan? Pero gaya nga lang lagi naming sinasabi, kayang-kaya kahit anong auto pa yan, lalo't bago pa. Ang totoong tanong talaga ay, gaano siya ka-efficient o kadaling gamitin papuntang Baguio? Bago natin sagutin yan, paano nga ba ang naging ruta at arrangement noong media drive? Ayon kay Tito Martin, umalis sila from Suzuki Auto Taguig ng 9 a.m. and headed straight to their first pit stop sa Petron Lakeshore sa NLEX. After Chubibog at mag-driver change, diretso na sa Baguio City. Pero hindi lang simpleng drive yun, ha? May mga challenges din habang nasa daan tulad ng puzzles at Rubik's Cube. Pero ang pinaka-highlight talaga is yung fuel efficiency test. Nung umalis kasi sila from Taguig, silyado na ang fuel tank. So, ang challenge ay pababaan ng ikinarga pagkaakyat ng Baguio. Specifically sa Caltex na malapit sa terminal ng Victory. So, alam niyo yun, di ba? Bilang tanggap na ni Boss Jacob at ng mga kasama niya sa sasakyan na hindi si Martin na mabigat ang kanilang paa, hindi na sila nag-attempt na manalo pa sa Fuel Eco Challenge. Ayon kay Bossing, nakakuha sila ng 14.1 kilometers per liter using the reading from the updated infotainment system ng Espresso AGS. Sabi naman ni Martin, 21.2 kilometers per liter yung sa kanila. Pero take note ha, sobrang magaan ng paa ni Martin kaysa kay Jacob, proving that fuel efficiency really depends on the driver. Pero how was the drive naman? Ayon kay Boss Jacob, the auto gear shift or AGS ay kailangan talaga ng familiarization or konting practice para makuha mo ang timpla. Lalong-lalo na kapag sa syudad or sa traffic ka nagmamaneho. Mas okay siyang gamitin sa manual mode kaysa sa automatic mode kasi wala yung gap every time na mag-shift yung transmission. Sa hindi kasi nakakaalam, ang AGS is essentially a manual gearbox. May clutch, may planetary gears. Ang pinagkaiba lang is may electronic actuator installed na maglilipat ng gear para sa'yo. That said, yung gear shifting is parang sa manual, meaning kailangan mong iangat yung accelerator para mag-engage yung clutch. The system will do that for you if hindi mo iangat yung paa mo pero yung nga, may gap or parang puwang. Hindi rin mahirap ipwesto ang Espresso sa highway dahil nga sa liit nito at hindi naman ganun din kalikot. Don't expect too much din when it comes to ride comfort. Medyo ramdam mo ang kalsada at maalog lalo na sa semento. Pero overall, for the price, you get a surprisingly spacious vehicle for its size na kaya kang dalhin sa malayong lugar nang hindi ka nababasa. Hindi ka rin matatakot sumabit sa mga bangketa or sa mga stopper sa parking lots kasi mataas na siya. Para sa mga newbie driver na kukuha ng Espresso AGS, huwag magbadali at namnamin ng maigi para maganda ang timpla ng AGS. Sabi nga ni Martin at ni Jacob, kapag nakasanayan mo na, hindi na siya mahirap tansyahin. Pero teka, magkano nga uli ang Espresso AGS?
660,000 pesos lang naman. Kasama na dyan ang updated infotainment system, traction control, hill hold control. Uy, sobrang effective daw to and electronic adjuster ng side mirrors na wala dati. Quick drive lang yan, syempre. Abangan nyo yung full review namin ng Espresso. Malapit na yan. I'm your host, Stanley Chi, yung senpai ng turbuhan na nagpapaalala sa inyong lahat na i-follow ko sa mga social media accounts ko. Kumpleto ko niyan. Facebook, Instagram, TikTok, may sarili akong YouTube channel, youtube.com/StanleyChi. Tapos meron din akong podcast, Underpaid with Stanley Chi sa Spotify and Apple Podcast. Kinig na't mag-subscribe. Tsaka kung mahilig kayo sa stand-up comedy, hanapin nyo na lang yung mga schedule sa aking mga social media accounts at suportahan nyo rin sana yung mga ginagawa kong racket sa 1PH, sa 1 News, tsaka sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video dito lang sa Phil Kotse. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Phil Kotse na!